Kung maglalaban si Hisoka at Illumi, sino kaya ang mananalo? Maraming fans ang nagtatalo tungkol sa dalawang ito, lalo na't pareho silang misteryoso, malakas, at parehong walang konsensya. Pero sa video na ito, hindi lang tayo manghuhula. Titingnan natin ng malalim, base sa kanilang mga kakayahan, battle IQ, endurance, mindset, at mga nagawa sa serye, kung sino talaga ang may mas malaking chance na manalo sa isang 1v1 deathmatch. Pero bago tayo magsimula ay baka naman maaring mahingi ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa ating channel dahil sobrang laking tulong na niyan at paki-like na din ng video. Simulan natin sa basics, sino ba talaga si Hisoka at Illumi? Si Hisoka Moro ay isang sadistic magician na may kakaibang obsession sa malalakas na kalaban. Isa siyang transmuter na may gum-style transmutation ability na tinatawag na bungee gum. Ayon sa kanya, ang bungee gum ay may properties ng goma at bubble gum. Pero huwag niyong maliitin ang simpleng description na iyan, dahil sa kamay ni Hisoka, nagiging deadly weapon ito. May kakayahan siyang gamitin ito sa offensive at defensive tactics. Halimbawa, kapag may suntok na papunta sa kanya, kaya niyang i-deflect ito gamit ang bungee gum. Kapag gusto niyang hilahin ang kalaban, pwede niyang idikit ito sa katawan nila at hilahin pabalik. At kung gusto niya ng trap, simple lang, pwede niyang idikit ito sa maraming surface at bumuo ng web-like setup para hulihin ang kalaban. Bukod pa riyan, meron din siyang texture surprise. Ito ay manipulation ng texture ng mga surface gamit ang aura, para magmukhang skin, tela, papel, at iba pa. Ginagamit niya ito para sa deception, tulad ng pagpapanggap na hindi siya sugatan, o paggawa ng fake faces. Sa isang laban, pinalabas niyang putol ang kamay niya, pero fake lang pala. Ngayon, si Illumi Zoldyck naman ay isang top-class assassin mula sa kilalang Zoldyck family. Sanay siya sa misyon ng pagpatay simula pagkabata. Ang pinaka-nakakatakot sa kanya ay ang kawalan niya ng emosyon. Hindi siya galit, hindi siya masaya, lahat ng ginagawa niya ay base sa logic at strategy. Ang kanyang Nen ability ay Needle People. Gamit ang kanyang espesyal na karayom, kaya niyang kontrolin ang katawan ng ibang tao. Pwede niyang gawing walking puppet ang isang inosente, at gamitin ito bilang distraction, pangharang, o kahit panira ng morale. Sa mas advanced niyang teknik, kaya rin niyang baguhin ang itsura at kilos ng sarili niya gamit ang karayom, na nakita natin sa York New City arc. Ngayon, pag-usapan natin ang iba't ibang aspeto ng laban na ito. Una, raw strength at combat experience. Illumi grew up in the harshest training environment sa buong Hunter x Hunter universe, Zoldyck Mansion. Araw-araw niyang kasama ang panganib, torture, at expectation ng pamilya. Kaya ang katawan niya ay sanay sa hirap. Alam niya kung paano pumatay, magtago, at sumugod ng walang iniwang bakas. Samantalang si Hisoka ay isang natural-born fighter. Hindi siya dumaan sa assassin training, pero grabe ang instinct niya sa laban. Marami siyang napatunayan, sa laban niya kay Castro, kay Gon at Killua sa Heaven's Arena, at syempre, ang legendary fight niya kay Crollo Lucifer. Pero kung basehan natin ay pure physical conditioning at disiplina, mas lamang si Illumi. Mas sanay siyang tiisin ang sakit, gumalaw ng walang emosyon, at magpatuloy kahit sugatan. Sa aspect na ito, Illumi ang panalo. Pangalawa, battle IQ. Matalino si Illumi. Lahat ng kilos niya ay may dahilan. Hindi siya sumusugod ng basta-basta. Mahilig siyang gumamit ng proxy o distraction para mag-set up ng kill. Isa siya sa mga taong kaya mong tawagin na tactical genius. Pero si Hisoka, ibang klase ang talino. Hindi siya nagpaplano sa traditional way, pero sa kalagitnaan ng laban, nakakapag-desisyon siya na. Parang instinct, gumagawa siya ng diskarte na out of the box. Tulad ng nangyari kay Castro, nalaman niyang may double image ang kalaban niya at ginamit ito para gumawa ng illusion at kunin ang momentum ng laban. At ang pinakamabigat, after mamatay ni Hisoka kay Crollo, nagawa pa niyang buhayin ang sarili gamit ang bungee gum para kontrolin ang puso niya. Tapos, may backup plan pa siya para patayin sina Shalnark at Cortopi. Isa itong senyales na kahit patay na, may panalo pa rin siyang plano. So sa battle IQ, tabla. Pero kung spontaneity at improvisation ang basehan, Hisoka ang panalo.
Kung long-term strategy at deception, Illumi ang lamang. Pangatlo, Nen abilities at versatility. Si Illumi ay may isang malakas na trump card, ang Needle People. Sa tamang lugar, pwede siyang magkaroon ng isang army. Pero kung 1v1 ang laban, limitado ang effect nito. Maliban na lang kung may civilians o ibang tao sa paligid. Si Hisoka naman, iisa lang ang ability, pero sobrang flexible nito. Bungee Gum can be used for offense, defense, utility, deception, and even healing. Para siyang Spider-Man na mas brutal. At kahit predictable na ang power niya, hindi predictable ang gamit niya rito. May element of surprise sa bawat galaw niya. Sa versatility at application ng power, lamang si Hisoka. Pang-apat, endurance at survival instinct. Illumi is trained to ignore pain. Wala siyang emosyon, kaya hindi siya naaapektuhan ng fear o hesitation. Pero hindi natin siya nakita sa isang long, brutal fight. Usually, mabilis niyang tinatapos ang kalaban. Si Hisoka, on the other hand, has proven his will to survive multiple times. Tinanggap niya ang sobrang laking damage kay Chrollo, namatay, at nabuhay ulit. Sa dami ng sugat niya, kahit sinong normal na tao, patay na agad. Pero si Hisoka, hindi lang nabuhay, nakabawi pa. So kung tibay ng katawan at survival instinct, Hisoka ulit ang may edge. Panglima, mindset at mental toughness. Illumi is cold and calculating. Wala siyang empathy, at walang awa. Pero minsan, ang pagiging sobrang logical ay disadvantage. Kapag may lumihis sa plano niya, pwede siyang ma-shock o mawala ng momentum. Si Hisoka, unpredictable. Kahit nasa bingit na siya ng kamatayan, parang lalo pa siyang na-excite. Sabi nga niya, if I die, so be it, but I will take someone with me. Para siyang time bomb na kahit saktan mo, sisubog pa rin at masasaktan ka. Mas mentally unstable si Hisoka, pero minsan, ang instability na yan ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Wala siyang takot, hindi mo siya matatakot. Kung ang labanan ay may prep time at maraming external factors, malaki ang chance ni Illumi. Magse-set up siya ng trap, gagamit ng needle puppets, at papatayin ka bago mo pa siya makita. Pero kung 1v1, parehong alam ang powers ng isa't isa, walang ibang tao sa paligid, at biglaan ang laban, Hisoka ang may mas malaking chance na manalo. Mas creative siya, mas sanay siya sa improvisation, mas versatile ang powers niya, at may proven survival instinct. At kahit maputol ang braso niya, masunog ang katawan niya, o mabasag ang bungo niya, basta may bungee gum siya, lalaban pa rin siya. Para sa akin, sa isang fair fight, Hisoka wins. Ikaw, anong opinion mo? Sang-ayon ka ba? O naniniwala kang mas lethal si Illumi? Ay comment mo sa baba at pag-usapan natin. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-share ito sa kapwa mong Hunter x Hunter fans. Ako si Daryl, at ito ang Ultimate Anime Battle Breakdown.